Sa pinakawalan na atake ng matanda, madali lamang nakaiwas rito ang ating bida, sa pamamagitan ng pagtalon ng malakas sa ere. Kasunod nun, umatake din ang matanda ng madaming aurang kamay na tinatawag niyang Red Arms Explosion. Naghanda din ang ating bida ng kanyang defense sword formation para depensahan ang atakeng paparating sa kanya, at kasabay din nun, naghanda din ito ng isang atake para sabayan ang atake ng matanda, dahil kung depensa lang ang kanyang gagawin hindi niya makakayang pigilan ito. Sa kanilang salpukang dalawa, nagkaroon naman rito ng napakalakas na pagsabog sa ere. Pinagpawisan naman rito ang matanda dahil hindi niya nga raw inaasahan na madali lamang mapipigilan ang kanyang pinakamalakas na atake. Natuwa naman rito si Li Yuwei dahil akala niya napaslang na ang ating bida, at sabay puri nga ito sa matanda, ngunit hindi naman siya pinansin nito dahil nangangamba nga ito sa lakas ng bida. Lumabas naman ang ating bida sa pagsabog, at makikita naman siya rito na wala man lang kagalos-galos sa katawan, at kasabay nun, naghanda naman siya ng isang malakas na atake, na tinatawag niyang Falling Sword. Nagulat naman rito ang matanda, at dali-dali nga itong naghanda ng isang shield para maprotektahan ang kanyang sarili sa paparating na atake. Nagtagumpay naman rito ang matanda, ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang lumitaw ang ating bida sa harapan niya, at sa mabilis na pangyayari nagtagumpay naman rito ang ating bida sa pinakawalan niyang atake. Napasukan naman siya ng dugo, dahil madami nga itong nagamit na aura, at hindi pa nga raw sanay ang kanyang katawan sa paggamit ng kanyang sandata na nagmula sa Immortal World. Natuwa naman rito si Li Yuwei, dahil akala niya nanalo na ang matanda sa laban. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lang sumabog ang dibdib ng matanda. At kasabay nun bumaksak naman ito dahil nawalan na ito ng buhay. Nagpanik naman rito si Li Yuwei, at dali-dali niyang inutusan ang kanyang lady guard na paslangin na niya ang bida, habang wala pa ito sa kondisyon. Natatakot naman sumang-ayon ang kanyang lady guard, at dali-dali niyang tinutok ang baril niya sa bida. Ngunit sa kanilang pag-aakala na wala sa kondisyon ang ating bida, dahil nagkakamali sila doon, dahil nakahanda na nga ang ating bida na umatake ng kanyang baril na may Wangchuan bullet sa kanila. Umatake na si Chu Qing sa kanila, at nagkaroon naman rito ng napakalakas na pagsabog. Pinong-pino naman napaslang si Li Yuwei, at nagkalat din ang mga dugo nila sa sahig. Kasabay nun, lumapit naman ang ating bida para kunin ang bulaklak. At napasambit na lamang ito sa kanyang isip, na hindi niya nga raw alam kung sino ang darating sa pamilya Li. Kahit si Li Yuwei mismo ang bumati sa kanya at dinala ang mga nakatatanda mula sa pamilya. Ang sitwasyong ito ay magiging mas komplikado sa hinaharap, at marahil magkakaroon ako ng malaking pakinabang, kaya pupuntahan niya nga raw ang tao na darating. Malilipat ang eksena, sa dalawang mag-ina na tuloy pa rin sa kanilang pakikipaglaban sa isa't isa, habang makikita sila rito na nakatanggap na ng mga pinsala sa kanilang mga katawan. Sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lang lumitaw sa eksena ang family head ng pamilyang Li, na si Li Yan, at kasama din niya ang isang elder. Natuwa naman rito si Mrs. Tang, dahil may makakasama na nga raw sila sa pakikipaglaban sa pamilya ng Ye. Sinabihan naman siya ni Li Yan, na ayaw niya nga raw makita pa si Mrs. Ye ngayon, at itigil na nga raw nila ang kanilang pag-aaway. Tumanggi naman ritong umalis si Mrs. Ye, dahil hindi niya nga raw hahayaan na makalusot sila sa kanya. Nanggalaitin naman sa galit si Li Yan, at naghanda nga ito ng isang atake, at sambit din ito na kapag hindi pa siya nakarating sa tamang oras, mapapaslang na nga raw ang kanyang anak. Sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lang dumating sa eksena si Meng Zui. Sinabihan niya naman ang mga ito na kung bakit nandito ang pamilya ng Ye, pamilya ng Tang at pamilya ng Li. At nagtanong din ito na kung bakit nandito ang tatlong pamilya rito. At gusto ba nila na piliin ang pinuno ng Jinmen, at nagtanong din ito na kung bakit hindi nila sinasabi ito sa kanya. Napatahimik naman rito ang tatlong pamilya, dahil hindi niya nga raw alam ang sinasabi nito. At sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lang pinalibutan nila si Meng Zui ng sama-sama. Kasabay nun, bigla na lang umatake rito ang elder ng pamilya ng Li. Madali lamang napigilan ni Meng Zui ang atake ng elder. Sa lakas ni Meng Zui, walang kahirap-hirap niyang napatalsik ang elder, gamit lang ang kanyang isang kamay. Pinagpawisan naman sila, dahil hindi nga raw nila inaasahan na napakalakas pala ni Meng Zui. At kasabay nun, nagsalita naman si Meng Zui,
na huwag sila mag-alala, nag-iisa lang ako sa lungsod na ito at wala akong interes sa kapangyarihan. Basta't huwag niyo akong i-provoke, kahit pa magpasimula pa sila ng digmaan at guluhin ang mga ulap at ilog, wala akong pakialam. Nagtanong naman si Mrs. Tang na kung anong araw ang sadya ni Meng Zui dito. Seryoso naman sumagot rito si Meng Zui na may gustong araw siyang paslangin. Nagtanong din si Mrs. Tang na kung saan nga ba raw ang taon na gusto niyang paslangin. Sinagot naman siya ni Meng Zui, na sa airport nga raw ang lalaki na gusto niyang paslangin, kaya siya ay naparito. Nagulat naman ang mga hangal dito, dahil doon din ang kanilang balak puntahan, para maligtas si Li Yuwei sa kamay ng ating bida. Nagsalita naman rito ang head family ng pamilya ng Li, habang inaalalayan niya ang kanyang elder sa natanggap nitong pinsala, na pupuntang araw sila doon, at gusto niya nga raw na sabay na silang pumunta roon. Hindi naman sumang-ayon rito si Meng Zui, na aakma na sanang aalis, ngunit seryoso naman nagsalita rito ang head family ng pamilya ng Li, na bibigyan niya nga raw si Meng Zui ng 3 high-level na healing medicine, para sumang-ayon lamang ito sa kanyang nais. Dali-dali naman sumang-ayon rito si Meng Zui, dahil hadyop din ito sa mga kayamanan. Malilipat ang eksena sa ating bida, habang naghihintay nga ito sa airport, para hintayin ang misteryosong nilalang na darating. Pinakita na sa eksena ang bagong babae ng ating bida, at makikita rito ang kanyang kagandahan lalo na ang kanyang naglalakihang kokomelon. Nagtanong naman rito ang babae sa ating bida, na kung siya nga ba ang pinadala ng pamilya ng Li, para sunduin siya. Hindi naman nakasagot rito si Chu Qing, dahil madadagdagan na naman ang kanyang mga babae. Sinabi din ng babae, na kahit hindi na ito magsalita, dahil alam niya ng araw ang sagot sa hawak niyang bulaklak. At kasabay nun, nagtanong naman siya na kung sinong araw ang bida. Dahil ang alam niyang araw si Li Yuwei ang susundo sa kanya rito, at malayong araw ang itsura nila sa isa't isa, at hindi nga raw siya papayag sa kanilang kasunduhan ng pamilya niya sa kanya. Pinagpawisan naman rito ang ating bida, dahil ang katak nga raw ng babae. At sambit din nito sa kanyang isip, ang babae na ito ay hindi miyembro ng Quanzhen sect o isang martial artist. Ano ang kinalaman nito sa pamilya Li? Sinabihan naman niya ang babae, na pumunta nga raw si Li Yuwei para sunduin ka, ngunit sa kasamahang palad namatay na siya ngayon, kaya hindi na siya makakasundo sa iyo. Nag-alala naman rito ang babae, at dali-dali nga itong nagtanong na kung papaano ito namatay. Sinagot naman siya ng ating bida na may pananakot, na siya nga raw ang pumatay sa kanya. Natakot naman rito ang babae, ngunit bigla na lang pinatulog nito ni Chu Qing. Pinagtinginan naman siya ng mga tao, ngunit nagdahilan lang si Chu Qing na siya nga raw ang kanyang kasintahan, at pagod lang ito sa kanyang mahabang biyahe. Sa pagkalabas ng ating bida, nakita niya naman ang mga tauhan ng pamilya ng Li, nagulat naman ang isang tauhan nila, na namatay na ang kanilang young master at ang isang elder nila. Kasabay nun, napangisi naman si Chu Qing, dahil nakita niya na ang kanyang bagong kotse na gagamitin. Sa pagmamaneho ng ating bida, bigla niya na lamang nakasalubong ang taga-Li family. Makikita naman rito si Mrs. Li, na nagpapakawala nga ito ng malakas na killing intent, dahil gustong-gusto niya nang patayin ang bida sa ginawa niya sa kanyang mahal na anak. Sinira naman ni Chu Qing ang salamin ng kotse, para makagawa nga ito ng isang malakas na atake, gamit ang kanyang Wangchuan bullet. At kasabay nun, dali-dali naman umatake ang ating bida, para mawala na ang sagabal sa kanyang daan. Nagulantang naman rito si Mrs. Li, dahil hindi niya nga raw inaasaan na may sandata pala na ganito ang bida. Tumama na ang atake ni Chu Qing sa sinasakyan ni Mrs. Li, at nagkaroon nga rito ng napakalakas na pagsabog. Sa kabutihang palad, nakaligtas naman rito si Mrs. Li sa tamang oras, ngunit napinsala naman ito sa kanyang katawan, kaya napasok nga ito ng dugo. Kasunod nun, nakalusot na ang ating bida kay Mrs. Li. Bukod pa rito bigla na lang siyang hinarangan ni Meng Zui, ngunit sa pangalawang pagkakataon, muli naman niyang ginamit ang kanyang baril. Tulad na nangyari kay Mrs. Li, sumabog din ang kanyang kotse, at napinsala din ito. At kasabay nun, mabilis lamang nalagpasan ni Chu Qing si Meng Zui na walang kahirap-hirap. Natuwa naman rito si Meng Zui, dahil walang araw puso ang ating bida. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, tinawagan niya naman si Ye Chenxi sa telepono, nag-aalala naman nagtanong rito si Ye Chenxi na ayos lang ba siya.
Sinagot naman siya ni Chu Ching na oo, ngunit hihiling nga ito ng isang pabor na kung pwede dyan muna ang kanyang pamilya pansamantala. Sa kabilang banda, tumingin naman si Ye Chenxi sa kanyang ina kung sumasang-ayon ba ito sa nais ng bida. Wala na lamang nagawa rito si Mrs. Ye kundi ang sumang-ayon, dahil may utang na loob din naman siya kay Chu Ching. Masaya naman sumasang-ayon rito si Ye Chenxi sa bida, na sila na nga raw ang bahala sa lahat kaya wag na nga raw ito na mag-alala sa kanyang pamilya. Nagpasalamat naman rito ang ating bida. Napasabi na lamang si Mrs. Ye sa kanyang anak, na ang ating mga pamilya ay talagang nakatali sa mga unang damdamin, umaasa ang aking ina na matutupad niya ang kanyang pangako, at sa hinaharap, igagalang ng Jinmen ang pamilyang Ye. Kasabay nun, inutusan niya naman si Ye Chenxi, na utusan na niya ang kanilang mga tauhan na sunduin na ang pamilya ng ating bida sa loob ng maikling panahon. Malilipat ang eksena kay Mrs. Li, at kay Meng Zui. Nagtanong naman rito si Mrs. Li kay Meng Zui na kung ang bidang araw din ba ang gusto niyang patayin. Sumang-ayon naman rito si Meng Zui, at nagtanong din ito na kung ito din ba ang kanyang pinaghahanap. Sumang-ayon din si Mrs. Li na oo, kaya sabay ng araw nilang hanapin ang bida, habang hindi pa nawawala ang tracking device ng sasakyan sa kanya. Sinabihan naman siya ni Meng Zui, na una niya na munang gawin ay ang gamutin ang sugat niya sa mukha, dahil kapag lumala ito ay magiging mapanganib para sayo. Wala naman pakialam rito si Mrs. Li, dahil ang kanyang nais gawin ay ang mapatay na agad si Chu Ching. At saad din nito na magpatuloy ng araw sila sa paghahabol sa bida. Wala na lang magawa rito si Meng Zui kundi ang sumang-ayon. Nagpalabas naman ng napakalakas na killing intent si Mrs. Li, at sabay labas nga ito ng isang dagger para sugatan ang kanyang sugat para alisin ang patay na laman. Kasabay nun, seryoso, naman itong nagtanong kay Meng Zui, na kung sinusubukan niya bang protektahan ang bida para hindi ito mapaslang sa kanyang sariling mga kamay. Masaya lamang siyang sinagot ni Meng Zui, na wala nga raw siyang pakialam na kung iniisip nito, dahil ang gusto niya nga raw ay mapaslang ito sa kanyang sariling mga kamay, at hindi sa kamay niya. Sa hindi inaasaang pagkakataon bigla na lamang nagsuka ng dugo si Mrs. Li, dahil grabe pala ang natanggap nitong pinsala sa ating bida. At sinabihan din niya si Meng Zui, na huwag niyang kalimutan ang kanilang naunang kasunduan, at huwag nga raw itong makialam. At hindi niya nga raw hahayaan ang bida na makatakas ito sa kanyang sariling mga kamay hanggat hindi ito namamatay. At sino mang may malapit na relasyon sa kanya, kasama na ang kanyang mga magulang at kapatid na babae, papatayin niya raw silang lahat. Pinakalma naman siya ni Meng Zui, at nagsimula na nga itong naglakad. Kasunod nun, may kinuha naman si Mrs. Li na isang medicine liquid, na tinatawag na Cheyenne reagents. At kasabay nun, dali-dali niya naman itong nilagay sa kanyang sugat para agad itong mabilis na gumaling. Napatahimik naman rito saglit si Mrs. Li, dahil ang bilis nga raw nitong tumalab, at napasabi na lamang ito sa kanyang isip, na bagaman ginawa ito gamit ang recipe ng pamilya Tang, mas masahol pa ito kaysa sa kanila. Kung gusto kong sirain ang pamilya Tang, kailangan kong dalhin pabalik ang isang mahalagang tao mula sa Imperial Capital. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, dumating naman rito ang isang tauhan niya, nagtanong naman rito si Mrs. Li, na kung nahanap ba nga raw nila ang isang importanteng babae na nagmula sa Imperial Capital. At malungkot din itong nagsaad na namatay na nga raw ang kanyang pinakamamahal niyang hangal na anak. Sinagot naman siya ng kanyang tauhan na hindi na nga raw nila ito na nakita, dahil kinuha nga raw ito ni Chu Ching palayo. Nanggalaitin naman sa galit si Mrs. Li, na hindi niya nga raw titigilan ang bida hanggat hindi ito namamatay, at papahirapan niya nga raw itong patayin paunti-unti. Malilipat na ang eksena sa ating bida, habang napapasambot na lamang ito sa kanyang isip, na ang kotse na ito ay may navigation, hindi pa banggitin ang ibang tao. Ang kakayahan ni Tang Ziyan na subaybayan ang aking telepono ay hindi ligtas, kaya niyang hanapin ako kahit saan. Tumingin naman ito sa babae, na kailangan niya nga raw din hanapin ang telepono nito, dahil magiging mapanganib sa kanya kapag nahanap nila siya gamit ang isang tracking device. Kasabay nun, dali-dali niya naman hinanap ang telepono ng babae sa bag niya, ngunit sa kasamahang palad wala nga itong nahanap. Sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang napatahimik ang ating bida, dahil nakakita nga raw siya ng biyaya na nagmula sa langit. Kasunod nun, tumingin naman ito sa babae, dahil may balak nga itong hanapin sa katawan niya.
Diyan na po natatapos ang ating video. Mga kahangal pa-like and comment naman ako dyan sa baba ng video, at kung nais mong magpasalamat ng sobra, pindutin lamang ang super thanks dyan sa baba katabi ng comment section. At malaki tulong na po sa akin iyan para ganahan ako sa pag-upload araw-araw. Maraming salamat po.